Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po magsisibak ng kahoy kasi wala na po kaming panggatong. Ayan, ang daming kahoy dyan na aking sinisibak, guys. Dahil ako lang nga mag-isang nagsisibak dyan, napagod din ako dyan sa kakasibak, guys. Ayan, habang nagsisibak, yan, nabibilad ng pala. Ito, nakikita nyo yan, guys. Nagbibilad po kami ng palay dahil yung palay namin ay inaabutan po ng ulan nung nagpa-tracer kami. Kaya ngayong nag-init na, binibilad na po namin para matuyo yung aming palay. Ayan, yung katabi niyan ay yung aking sinisibak na kahoy. Dahil naubusan na kami ng panggatong, ang hirap naman pati pag walang panggatong. Lalo na sa umaga na madilim, tapos wala pang kahoy. Kaya nagsibak po muna ako dyan. Ayan. Madami na yung nasibak ko nasibak dyan na kahoy kasi i-stack ko yan. Para pag mayroong darating na bagyo, mayroon kaming kahoy. Ayan na nga. Oh, diba nakita nyo ang daming binilad na palay. Dahil diyan, ayan, hapon na nga at magsisimula na kaming maglagay ng palay sa sako. Lahat yan, isako po namin. Inumpisahan na ng asawa ko paglalagay dyan sa sako. Ayan. Dahil wala ng init na tabunan na ng nilim ng ng puno ng kahoy yung palay, kaya hindi na mainit dyan. Pero pa lang yan, guys, mga 2 PM pa lang kailangan na naming sako yung palay. Kaya yan, pasensyahan nyo na, guys, ang aking boses na garalgal dahil hindi po kagandahan yung aking boses. Charot. Ayan, iniipon muna niya yung palay para mamaya mabilis na lang mailagay sa sako. Yan, kasi mahirap naman kasi kapag ikaw lang mag-isa dyan magtrabaho, maglagay ng palay sa sako. Mahirap din po, kaya kailangan talaga meron kang kapartner dyan na lagay sa sako. Tapos merong lagay sa sako, merong hakot na papunta dun sa bahay para ayos na yung sako ng palay doon. Ayan, tulong-tulong kami dyan, guys, nagsako ng palay. Yung aking anak ay nandyan lang yan sa paligid, pero maya-maya nandyan din yan, tutulong na. Ayan, guys, so diba? Pero ang kating yan, sobrang kating yan. Pagkatapos ko maglagay sa sako, ay naku, grabe naman ang kati. Kaya naka-face mask ako dyan kasi allergy ako sa tawag nga dyan, yung tawag po sa amin yan ay girok. Ayan, allergy po ko sa mga likabok, ganyan. Pag pag wala ako face mask, tapos yan, naglalagay ako ng palay sa sako. Maya-maya, dyan na yung sipon ko, automatic na nagkakaroon ako ng sipon. Tapos, hindi ko na maintindihan yung sarili ko, para akong lalagnatin na hindi ko maintindihan. Ayan. Oh. Kaya ginawa ko dyan ay nag-face mask ako. Uy. Baka sabihin nyo naman, arte-arte ko, ha? Hindi. Kasi ako rin ang nagsasakripisyo pag wala akong face mask, guys. Ha? Huwag kayong dyan, charot. Kaya kailangan ko talaga mag-face mask kasi pag hindi ako nag-face mask dyan, guys, ay ako din yung kawawa. Inuubo ako. Hinihika ako. Ayan. Kaya kailangan ko ng protection.
Kailangan ko ng face mask. Ayan na nga, tinutupi ko na yung kulambo. Tapos, nandyan na yung asawa ko. Siya yung magbubuhat papunta dun sa bahay. Sa may kubo namin. Ayan, hiwalay po yung palay. Lalagayan ng, ng palay. Hiwalay po yung, ng bahay namin. Kasi, nga, hindi naman malaki yung bahay namin para, 'di ba, ilagay yung mga palay na yan. Kaya meron kaming yung kubo-kubo dyan sa may tabi lang din yan na pinibilidan namin. Ayan, 'di ba? Oh. 'Di ba? Mas magaan kasi ang trabaho kapag tulong-tulong sa pagtatrabaho. Pagpasensyahan nyo na guys, kay bulol-bulol ako, kay Bisaya man ako, bye. Diba? Ayan. Ang dami niyan, 19 sako. Kaya, pagkatapos namin yan ay sobrang pagod na rin. Sobrang pagod tapos pagkatapos pa namin yan, na maglagay ng palay sa sako, ay pupunta kami sa bukid para magpastol ng baka. Tapos yung asawa ko dyan, daldal pa siya ng daldal. Tapos ako, ayan, tingnan nyo, hindi din ako magsalita kasi nga yung bibig ko dyan mayroong takip. Nahihirapan ako huminga. Ayan yung anak ko, yung nasa unahan. Siya yung tutulong sa akin sa iipon ng palay at ilalagay sa sako yung palay, guys. Tapos yung asawa ko ay siya yung magbubuhat. Diba? Yung bunso kong anak ayaw na ayaw niya kasi Makati daw. Ayaw niyang tumulong sa amin. Kaya kami na lang dalawa dyan. Habang hindi pa masyadong mainit dyan sa may pesto na yan, ay kinukuha ko na yung palay. Sinusunod ko yung yung malilim kasi mainit pa rin. Natapos kami dyan sa iipon ng palay, guys, ay 4 na ng hapon. Ayan na nga, diba? Mahirap kasi pag ganyan, yung iipunin mo pa yung palay, tapos ilalagay mo pa siya sa sako. Mas maganda kasi mayroong taga-ipon. Ang taga-ganyan yung ginagawa ko, yan. Diba? Mas maganda pag ganyan. Hindi masyadong mahirap. Tapos, ako na lang ang maglalagay sa sako. Eh, wala. 3 lang kami dyan, guys. Kaya, no choice. Kailangan natin isako yan lahat. Kailangan natin ipunin yan lahat. Diba? Ayan. Sabi na asawa ko dyan ay sobrang bigat daw yung palay. Hindi pa masyadong yan, guys. Hindi pa masyadong tuyo. Kailangan pa namin ibilad ulit ng 1 araw na straight talaga yung init. Kasi masisira yung palay kapag hindi nabilad ng maayos. Kasi yung palay na yan, guys, ay naka-stack. Ini-stack po namin siya. Kasi madami din po kasi yung palay, kaya hindi namin masyado maubos. Na abutan pa ng taon bago namin maubos. Kaya ayan, kailangan namin bilad yan ng 1 araw pa. Pero binilan na namin yan ng 1 araw para lang matuyo siya. Pero kailangan pa rin talaga siyang tuyong-tuyo bago itago, para hindi po masira. Alam niyo dati, naalala ko, yung sa bukid pa kami,
yung tinatanim ng tatay ko ng ng palay, sa bukid siya. Hindi siya yung katulad sa sa dito sa taniman namin ng palay na kailangan ng tubig, na palagyan talaga siya ng tubig, na istakan ng tubig. Pero yung sa amin kasi, yun sa bukid, hindi po yun naiistakan ng tubig, as in bundok talaga siya. Umaagos yung tubig kapag umuulan. Opo, yan. Kaya ang kagandahan lang doon guys sa bukid, hindi mo na kailangan ng tubig na stock doon sa palay para mabuhay yung palay. Kasi yung palay namin noon, hindi siya katulad ng palay ngayon na kailangan istockan ng tubig. Opo, yung palay namin noon, red rice siya, pero hindi katulad ng red rice na kinakain nyo kung nakakain man kayo ng red rice na nabibili sa tindahan. Hindi po yun ganun na red rice. Iba po siya. Malalaki po ang botil niya. Tapos sa bukid lang siya tinatanim kasi pag hindi din siya, mahina siya doon sa iniistakan ng tubig na palay. Mas maganda talaga yung noon, kasi noon wala pa yung hindi pa namin yun nilalagyan ng abono, pero sobrang ganda yung palay, mataba. Parang may daw na ganin ng hikog. Pero ngayon hindi pwede na wala kang abono kasi yung palay mo hindi din lalaki, tapos maninilaw siya. Tapos noon guys, sa bukid kami, ang sarap pala manirahan sa wala kang kaaway, 'di ba? Maganda yung masagana yung pamumuhay doon. At sa kayo ng mga pamilya yung nandun. Diba, papasensyahan nyo na guys yung daming maingay, may manok. Kasi dito po ako voice over sa labas, kaya naririnig niyo yung manok. Ayan, diba, nagagalit siya. Ayan, diba, pang na yan, pang 15 na sako na yung isako ko dyan na palay. Tapos noon guys, marami kaming tanim na ubi, tapos yung gabi, yung mani, sitaw, doon sa bukid tinatanim ng mga magulang ko. At saka marami kaming pagkain noon, maraming mais. Yun lang yung pagkabuhayan ng mga magulang ko noon guys. Kaya nga, habang ko, tapos na yung binabasan yan, pumunta ako sa Ujongan, sa bayan ng Ujongan, para magrenta ng damit para doon sa aking anak na lalaki. Nagrenta ako ng damit niya para sa GE. Ayan. Ang luwang ng kalsada, hindi katulad ng Manila na traffic. Dito po sa amin ay walang ka-traffic. Ayan, ito nakikita ninyo guys. Diba? Sarap mamasyal kapag ganitong hindi na-traffic, sarap bumiyahe kapag hindi ma-traffic. Ayan, tuloy-tuloy yung takbo ng sasakyan. Sabi ko nga sa anak ko, sumama siya para yung sukat ng damit niya ay kasya. Pero dyan nga sa na yan, maraming nabibigas kami. Pero ayaw ko kasi bumili, gusto ko renta lang kasi pag bumili ako hindi na yung nagagamit, sayang naman.
Isipan ko na magrenta na lang. Ano ba sa Manila pag ganito? Ang hirap niya kasi nga traffic. Maiikot ka din sa gitna ng mga kalsada na parang init na hindi mo maintindihan. Pero dito tingnan nyo naman guys. Ayan. Sarap magmamasyal. Ano pa lang yan? 7. Hanggang dito na lang guys ang ating video. Salamat sa panonood. Bye bye.